Patuloy ang kahilingan ng ating mga kababayan sa agarang pagpapauwi ng pamahalaan. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah. Inaasahan ang agarang pagpapauwi ngayon sa ating mga kababayan, buhay o patay man, lalo na ang mga nangamatay na OFW sa agarang pagdating dito sa Pilipinas na naitatag na ang One Repatriation Command Center ng Department of Migrant Workers. At mismong panawagan ito ng ating mga kabayan na tinugunan din ng Migrant Workers Secretary Susan Ople at pinahayag mismo ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. At mula sa Alcobar, sa Saudi Arabia, makakausap natin si Ginoong Agosto Bartolay. Mr. Bartolay, magandang araw po sa inyo. Kumusta kayo dyan? Nasaan na kayo ngayon? Nasa Alcobar po ako, ma'am, sa shelter ng Polo Uwa. Shelter ng Philippine Overseas Labor Office. Kailan pa po kayo nariyan? Mula ng November po hanggang ngayon, nandito pa po ako. Bakit po kayo nakarating dyan? Sa tulong ng aming mga nakilala po doon sa hearing namin sa labor, nagtanong-tanong kami kaya kami nakarating to. Sa kasalukuyan po, tatlo kami magkakasama sa isang kumpanya. Kaso lang ang dalawa kong kasama umuwi na po kasi hindi na nila nahantay yung pera nila sa tagal ng pero ang kaso namin tapos naman po. Nagsampa pala kayo ng kaso pa? Opo. Gaano katagal yung kaso? Tapos na po ng March. March pa po, last year, natapos yung kaso. Kailan nagsimula yan? Gaano katagal yung pagsasampa ninyo ng kaso? At sa buong panahon ba na nagkakasuhan kayo, wala na kayong trabaho noon? Wala nang sweldo? Wala na po trabaho. Totally, November nasa shelter ako. Tapos nag-file kami ng kaso against sa aking kumpanya dahil sa unpaid salary, hindi sila nagpapasweldo sa amin. Saka yung benefits ko po. Sa awa naman ng Diyos, pinaniga naman kami ng MOG, ng labor. At nangako naman ang company namin, kaso lang hanggang ngayon wala pa. Parang sa tingin namin kasi mga masri po yun, Egyptian ang namahala doon sa kumpanya namin. Parang delete tactic po, kaya ganun na abala yung... Dati naman po ang ibang nakauwi ng mga Indian nagbigay. Pero sa ngayon parang wala na rin po. So kaya humingi ako ng tulong po sa inyo para sana naman kahit na assistance man lang para ma-claim ko yung pera ko at makauwi na rin ako sa pamilya. Yun po. Kailan po kayo dumating ng Saudi? 1995 pa po ako dito sa Saudi. Mula 1995, Mr. Bartolay, nakauwi naman kayo ng Pilipinas? Nakauwi naman po. Pero dito sa kumpanya kong huli, 7 taon ako dyan. 3 taon ako hindi nakauwi. 3 taon hindi kayo nakauwi. So buong panahon ng pandemic, nandyan kayo? Opo. Pandemic dito kami. Nagsampa kayo ng kaso 2021 na? Last year po. Last year kayo nagsampa ng kaso. Sa mga panahon na yon na naghahabol kayo ng sweldo ninyo, kamo hindi nagpapasweldo, pati mga benepisyo. Pero nung nanalo po kayo, may dalawa kayong kasama, sabi nyo umuwi na, hindi na nahintay yung benepisyo. Kayo po, pumunta na lang kayo ng Polo Shelter o sila mismo nagsabi na dyan na kayo muna habang hinihintay nyo? 3 po kami dito sa Polo na pumunta. 3 kami. So ngayon, yung dalawa nagparipat na lang kasi pressure na rin ng pamilya na umuwi na kasi sa tagal, umuwi na rin ng pamilya. Ako na lang po nagtiyaga. Nagpa-SPA na rin po sila, yung dalawa. Ako na lang po ang wala. So ang kukunin na lang po yung benepisyo ninyo? Opo, tapos na po sa kaso na sa MOG. So release money na lang ang pinag-uusapan doon. Ang problema naman ng company, parang ayaw magbigay. Samantala nangako naman sila doon sa hearing namin. Yun po ang aking hinihingi. Sabi nyo, November of last year pa yan, magsasampung buwan na yan. Ngayong Agosto, ano po? Mag-iisang taon na naman kayo, kahit sabihin pang nanalo kayo doon sa kaso, hindi nyo naman mahawakan yung panalo na yon. Opo.
Nahatulan po, March na tapos na po. Tapos na po. Mula March hanggang ngayon, wala naman yung money na sinasabi nila, yung pera. Ano po ang official na sinasabi naman ng Puro- POLO, ng Philippine Overseas Labor Officer? Wala po silang basta kanila lang pauwiin kami. Kaya naman po ako di nagpaparipat pa kasi nantay ko nga yung pera ko. Nakukunin. Ang gusto ko sana mangyari, may attorney man lang sana nag-a-assist sa amin para sana naman ma-claim namin. Kasi yung kasama namin dito dati, may nag-assist na attorney. Kaya nakuha kagad ang pera niya. Pero kung wala, katulad namin na wala, ay natatagalan na nag-a-assist. Sige po. So, hindi lang basta pagpapauwi ang inyong kahilingan pala, kundi syempre, bago ka makauwi, Yung pera. makuha ninyo Makuha yung ko pera. pera. Yun ang Oo, dahilan yun po kung ang bakit aking- kayo yun. nandyan Opo. Yun ang dahilan po. Kasi sila naman, naman sila na pauwiin kami ng polo. Kausap naman namin ng polo. Ang lang doon yung pera, ang pag-claim ng pera, ang company namin, napakabagal magbigay. Yun Pero ang- nagbigay naman. Sabi ninyo, nagbigay doon sa may abogado na tumulong sa ilan nating Sa ibang kabayan. kumpanya Tama ba? po yun. Sa ibang kumpanya, hindi yun sa kumpanya company namin. nyo. Hindi namin company. So, kailangan na magpo-post talaga na attorney sana o Bakit po kung kami ayaw sumunod ng kumpanya na yan? Napakakunat naman. hindi ko alam po kasi katulad namin, hirap din kami maglakad kasi unang-una wala kami ng income. Wala akong budget pag sakay ng taxi. Para follow up doon sa emoji. So, hirap talaga. So, gusto ko mangyari sana kung mayroon man lang sanang mag-a-assist na kahit man lang para ipos ang company namin na magbayad. Total, nangako naman na sila eh. Yun lang ang hinihiling namin para makauwi na rin pa ako, makauwi sa akin pamilya. Yang kaso po ninyo, isasama po natin ang number 1, hindi lang kayo basta papauwiin, kundi dala ninyo yung ipinanalo ninyo, yung pinagtrabahuhan ninyo, yung mga benepisyo ninyo, kaya kayo nagtatagal dyan, di po ba? Opo. Sige nga Opo. po, bibigyan kita ng pagkakataon, Mr. Bartolay. Manawagan po kayo sa pamahalaan. Mayroon tayong Department of Migrant Workers at mismo maging sa State of the Nation address ng Pangulo. Kaya ni Pangulong Marcos, sinabi niya na aasikasuhin ng agaran, ng mabilis ang inyong mga problema. Go ahead po, manawagan po kayo. Nananawagan po ako sa ating mahal na Pangulo na sana po matulungan kami sa aming mga problema dito sa abroad. Napakarami namin po dito na may mga problema pero hindi ko na pwede isa-isahin yung akin lang problema muna. Kasi yung po ang hinihiling ko na matulungan kami na maklaim ko ang aking pera at makauwi na ako sa aking sariling pamilya. Sana pa matugunan po na ni Madam Susan Ople na alam ko naman siyang nanangasiwa ngayon ng migrant. Sana makarating sa kanya ang aking panawagan na matulungan ako at madala ko yung pera ko na makauwi ako sa sarili kong pamilya sa madaling panahon. Inaasahan ko po at sa tulong po ninyo, ako po ay nagagalak na nakarating ako dito at na-interview nyo at makarating din sa ating mahal na Pangulo. Nasanay kami mga OFW, matulungan kami. Aking pagtagala dito sa abroad ngayon pa na pa-retired na ako sa trabaho, ngayon pa ako nagkaroon ng aberya. Tagal ko na po dito sa Saudi since 1995 pa until now. Kaya sana naman mapakinggan ang aking kahilingan na matulungan ako na maklaim ko ang aking sariling benepisyo at saka unpaid salary. Yun lang po. Maraming salamat po sa ating pamahalaan, sa ating Pangulo at sa ating nangasiwa Madam Susan Ople. At sa inyo po, Madam, salamat po sa lahat na sana ay matugunan ninyo ang ating kahilingan
na matulungan ninyo ako sa madaling panahon at makauwi na ako sa aking pamilya. Maraming salamat po at God bless you. Yan. At salamat sa inyong pagtitiwala, Mr. Bartolay. Taga saan po ba kayo dito sa atin? Sa Bulacan po, malapit lang doon sa Manila. Ilan po sa anak Jose del ninyo? Monte. Tatlo. At namatay na po ang misis ko ng 1990, hindi na ako hanggang ngayon. Kasi nga nagkaroon ng pandemic. Na COVID po? Hindi naman. Namatay lang sa may cancer. Hindi nyo na inabot. Kaya gusto ko na rin kahit papaano. Maraming salamat kami po. Dito sa Bantay OCW. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Sana naman malawak pang inyong programa at marami kayong natulungan. Napanood ko po yan dahil sa ako'y naglakas loob na isa ako sa inyong natutulungan. Maraming salamat po and God bless you and all family and all staff. Maraming salamat po. Opo. Relax lang. Makakauwi kayo sa lalong madaling panahon. Okay po? Maraming salamat po. May kailangan po kayo, mag-message lang kayo sa amin sa Bantay OCW. Nandito lang po kami. Sana po matugunan ng aking kahilingan. Yes, sir. Opo. Yan, si Ginoong Agosto Bartolay, mga kaibigan, nasa Alcobar, ang ating kabayan. Benepisyo, gayong nasa shelter na siya ng ating Philippine Overseas Labor Office. Pakitutukan nyo na please kasi kailangan madala ng ating kabayan yung kanyang pera sa kanyang pagbabalik. At syempre, ang One Repatriation Command Center naman nakatutok na sa agarang pagpapabalik ng ating mga OFW. At para po sa ating Bantay Kaso update, naku, magandang balita ito. Nakauwi na si Nicanor Diaz mula sa Saudi Arabia nito lamang August 10. Update lang po ako sa flight ko today, August 10. 18 kaming lahat. Saka tuwang-tuwa yung mga kasama ko. Kasi nakalaya na sa pagkabilanggo sa Saudi Arabia. Nalaya na rin kami doon sa shelter. Kaya, laking pasalamat namin sa Pulo, sa namamahala sa Pulo, si Sir Adel, si Sir Rauf, si Ma'am Irene, si Ma'am Roxy. Within 8 years, hindi ko nakita yung Pilipinas. Ngayon, nandito na ako. At also sa kay Ma'am Susan Kiss sa Bantay OCW. Ma'am, salamat. Kahit sa anong bagay, kahit sa anong kaparaanan, naibsan mo yung pangungulila namin, mga OFW, yung mga kasama ko iba, doon pa. Pero I wish makakali sila. Kaya salamat ma'am at nag-i-reporting kayo at saka mapaabot sa kinaukulan na maraming mga OFW na yung iba mas matindi pa sa akin yung mga pagdaanan nila. Salamat na marami sa inyo, sa kawanin ng Pulo, lalo na sa gobyerno natin na meron totoo pala na repatriation na kahit sa anong kaparaanan yung gobyerno natin ay hindi napapabaya. Marami pong salamat Mr. Nicanor Diaz sa mensahe na yan na ipinahatid po ninyo sa amin dito sa Bantay OCW. Natutuwa po kami na malaman na nakauwi na po kayo dito sa Pilipinas. Para po sa ating mga kababayan, saan man kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo, patuloy lamang kayo magmensahe sa amin dito sa Bantay OCW program. 25 taon nang naglilingkod sa ating mga kababayan at sa kanilang mga kamag-anak. Welcome home, Mr. Diaz, at hangad po namin na maging maayos ang inyong kalagayan ngayong nakabalik na kayo dito sa Pilipinas. Bakit ba madaling magalit ng mga tao sa ngayon? At posible ba itong makontrol? Isang issue na napapaharap sa atin ngayon ay ang pagiging madaling ma-offend o madaling magalit ng mga tao. Halimbawa, sa traffic, isang simpleng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon agad ng pag-aaway. Sa simpleng pila, sa restaurant o sa masasakyan, nagkakaroon agad ng girian. At lalo na sa social media, isang post na wala namang intensyon makasakit, nagdudulot ng maraming negatibong reaksyon. Bakit ba madaling magalit ng mga tao sa ngayon? At posible ba itong makontrol? Hindi madaling maunawaan kung bakit madaling magalit ang isa. Iba-iba ang kalagayan ng bawat tao, iba-iba ang background. Pero ang mga siyentipiko ay nag-agree na merong nagsisilbing mitsa ng pagkagalit. Ano-ano ba ang sanhi o mitsa ng pagkagalit? Una, ang pagkakadismaya sa ibang tao. Pangalawa, maaaring nakakaramdam tayo ng kawalang katarungan o hinahamak tayo ng iba. Maaaring sa mga napapanood natin
o nababasa natin, nararamdaman natin na hinahamak o iniinsulto ang mga paniniwala natin. Maaari din na nahahawa tayo sa pag-uugali ng ibang tao na makasarili sila at madali silang magalit o mainsulto. Kaya ang tanong ngayon sa bawat isa sa atin, posible bang makontrol ang ating galit at paano ito gagawin? Ang sabi sa Biblia, iwasan ang magalit. Napakadaling sabihin, hindi ba? Pero napakahirap gawin. Kaya ano ang maaari nating gawin para maiwasan ang pagkagalit? Una, iwasan natin o bawasan ang tindi ng ating pagkagalit. Huwag agad-agad magre-react. Huminga ng malalim. Tumigil muna pansandali. Ikalawa, pakalmahin ang sarili. Sabi sa Biblia, ang pusong mahinahon ay buhay ng katawan. Kaya naman, cool ka lang. Relax lang. Huwag agad-agad magre-react. Isipin ang kabutihan na idudulot kapag hindi tayo nag-react agad. Pwede rin tayo maging abala sa ibang mga bagay. Kapag meron na tayong nakita na social media post na naging mitsan ng ating emosyon, tumigil muna, lampasan agad ang post na ito. O mas mabuti, bitawan ang ating mga gadget. At ikatlo, maging makatwiran sa inaasahan natin sa iba. Hindi perpekto ang lahat ng tao. At hindi lahat ng sasabihin nila, ipapakita nila, at ipopost nila ay sasang-ayon tayo o mag-agree. Maaring ang ilan sa mga bagay ay hindi natin ikatutuwa o hindi tayo sang-ayon. Tayo rin mismo, hindi tayo perpekto. Hindi lahat ng ating pananaw o reaksyon ay tama. Dapat nating tandaan na nagkakamali rin tayo. At magagawa lamang natin yan kung tayo ay mapagpakumbaba. Kaya, posibleng-posible na makontrol natin ang ating mga reaksyon. Makontrol natin ang ating galit at hindi tayo ang kinokontrol nito. Isa ring katalinuhan na iwasan nating mahawa sa pag-uugali ng ibang tao na makasarili at madaling magalit. Sa paggawa natin ito ay maiingatan natin ang ugnayan o relasyon natin sa ibang mga tao at higit pa sa relasyon natin sa ating mga pamilya. At yan po ang ating editorial. Michael Valdez po, ang Editor-in-Chief ng Bantay OCW Foundation. Bantay Kaso, hatid ng Pilipinas Online Bantay OCW dito po sa ating Bantay OCW Foundation. Basta tatandaan po ninyo palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na nating problemahin. Ako po si Susan K. mula sa Inquirer.net, Inquirer TV at Radyo Inquirer Online.